Always nice to see you. Hi, Luis. Jesse. First question, what's the best part about being Mr. and Mrs. Manzano? Her. Oh. Oo, that's really the best part na minsan nga, that feeling, the other day lang, ito kwento, the other day, it's very very simple. The other day, umalis ako, nagtrabaho ako. After mga an hour and a half, tinatanong niya kung anong oras akong uuwi. Sabi ko lang, oh, but why? Is anything wrong? Sabi niya, no, I just miss you. Oh. So I think that's the best part of having being Mr. and Mrs. Manzano, those small things that mean the world. Okay, Jesse. Of course, being Mrs. Manzano itself, being his wife, and I get to have a family with Luis. Palagi ko nga sinasabi sa kanya, grabe no, ang blessed ko talaga, ikaw naging asawa ko. Tingnan mo naman yung itsura ng ating anak. At saka yung kahit yung ugali ko, talagang namanan niya kay Luis rin yung pagiging makulit, masaya. Ugali ko Pero si Pina. tikay siya, yun yung namanan niya sa akin. Pero Pilya. I'm just really happy and I keep telling him na, grabe no, hindi ikaw na pangasawa ko, siguro hindi ganyan si Pina. So blessed talaga as, you know, as a wife and also as the mother of his child. Paano maglambing si Peanut sa inyong dalawa? Malambing siya, super ano siya, very vocal about her feelings. Palagi siyang nag-ahat, tapos palagi marunong na talaga. Dahil sa kanya din, kasi siya mas malambing kaysa sa akin. So, si Tina palagi, Mama, I love you, kusang siya lang. Well, hindi mo siya kailangan turuan or anything na, Mama, I miss you today. Palagi siyang gano'n. So, Ang sa amin naman, what's priceless para sa akin is kahit sinasabi niya kay How How, nagsimula sa amin yung how much do you love Papa? With all my heart. Yun yung sinasabi So niya. ngayon lagi, yun na yung lahat. Pag I love you with all my heart. Ganun siya. In fact, nung isang gabi, siguro mga 4 nights ago, eto kasi may mga charms ako nasuot palagi. The charms are for what, Luis? The usual. The usual charms. Fortune. Binigyan niya sa akin yung pantali niya sa buhok. Ah? Sabi niya, Papa, can you wear this? Tapos sabi ko, Peanut, I will wear this forever. So ngayon, palagi sa lahat ng hosting ko, manood kayo ng PBB, palaging suot ko itong bigay ni Peanut at wala akong planong tanggalin. Okay. And my final question, how much of a spoiler is Ate V? Oh my. Silang dalawa, buo, lahat-lahat ng mga lolo't lola. Lahat sila. Umalis lang si mommy or let's say may kailangan siyang gawin, itatanong niya ano ba ang mga gustong toys ni Peanut ngayon. But bukod sa mga naririnig nating story ng mga lolo't lola na grabe mag-spoil, nakikita ko pa rin naman na hindi masyado, they can be spoiled but they're not brats. Yun yung para sa akin na pwede niyang spoil but alam niya ang limitation na hindi magiging spoiled brat si Peanut. Pero ano po kasi, si Momski po, sila, Daddy Yo, Daddy Edu, Tito Ralph, ano sila, they still respect the boundaries. Pagkadating po sa decision making kay Peanut, kay Rosie, pagdating po sa mga desisyon namin kung saan siya mag-aaral, or kung ano yung mga activities niya, or kung ano yung mga gusto niya gawin, palagi po nilang binibigay sa amin. Hindi po sila yung parang biglaan magsasabi na dapat ganito or dapat ganito. And we really appreciate that. Parang yung full trust ba, na talagang yung trust binigay nila sa amin bilang magulang ni Rosie. And yun talaga na-appreciate ko sa kanila. Kasi you could feel the respect na actually, eto totoo to, one time, sinabihan ako ni Momski na ikaw ang nanay ni Rosie. So at the end of the day, decision mo pa rin ang masusunod pagdating sa ba kayong dalawa. So I really appreciate that. Parang sabi ko, ang grabe yung trust sa akin ni Momski na bilang ina ng kanyang ako. So I'm just really blessed and happy na ganun yung mga in-laws. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you, Alwin. Alam mo, Jessie, iba ka na magsalita kayo. Iba na, you're so full of wisdom already. Maybe motherhood did you good. Yeah. And MJ, di ba, there was one time nagkasalubong tayo sa ABS. I think galing kayo sa MediaCon ba or PressCon. At sinabi, I told you about that. Yes, Na yes. sabi ko nagkasalubong. Hinarap ko si Luis talaga. Oh, tapos sabi niya na si MJ is really, really impressed
kung paano na si How How, yung maturity niya. That's right. Thank you. Motherhood really did you good. Thank you. Oo, nakakatuwa. Si Luis din actually, dati tambay lang yan sa McDo sa college, nung college kami. Siga pa yan, di ba? Walang mag-parking. Pag nakapark na yung kotse niya, kahit wala pa din yung kotse niya, huwag ka magpa-park. Alam na alam mo yan. Siga yan. Kate and the Heart, next! Hi, Kate. Hi, good afternoon. Kasi parang nagkaroon kayo ng time to enjoy each other sa couple before kayo nagka-anak, di ba? So, paano na bago yung dynamics ng relationship nung meron na kayo, nung naging parents? Alam mo, one thing is, napakarami namin mga out of the country trips. And one, now we still talk about na bakit hindi tayo umalis sa tayong dalawa lang? Couple date tayo, couple travel na tayo. Halfway through the conversation, mag-uusap kami. Kaya ba natin na wala si Pina? Tapos magtitingin na naman, hindi? Kaya. Samantalang dati, a year, mga 3 times, 4 times, more, nakakabiyahe kami. Umaalis. Ngayon, di na namin maisip na mag-iwan Wala namin. siya. But So when was the last? When was the last time? Oo, kayong dalawa lang. Siguro, before I gave birth. Wow! Baby moon, ang tawag doon. Yes. I was 5 months pregnant when we went to Singapore, 2022. Mga ganun. Like for example, ako, nag-isang out of the country trip ako with my friends. Hirap pa rin. Yung parang, alam mo yung yung boys trip kayo, pero puro pa rin kayo na FaceTime at lahat-lahat. So, para sa akin, that's one dynamic na nagbago sa akin. Tsaka yung ano din, sa schedule, like kami, of course hindi may iwasan na may work kami na sa bayan. Pero palagi namin inaayos yung schedule namin sa isa't isa na hindi pwedeng palaging wala kaming dalawa. So it's either si Luis yung busy this week, tapos ako relax lang, kasi bahay lang ako with Rosie, or baliktad, vice versa. So palagi kami ganun, hindi pwedeng parehas kami no time at all. So, I think yun din yung dynamics. Kasi before, wala, sige, wala tayong uuwian masyado, magtrabaho tayo ng magtrabaho. Pero ngayon talaga, pag may anak ko, talaga, kailangan nyo talaga mag-usap sa schedule. And siguro, for those na nag-look up to you as a couple na gusto kayong magkaroon ng happy family, ano yung relationship rules or parenting rules na you live by na you can share? Family first. Family, yun talaga yun. Babagsak ka sa pamilya mo. Na with all the noise going on, you'll always fall back sa pamilya mo. Yes, talagang family first. And, you just have to listen to each other. Kasi syempre, hindi naman din pwede na iisa lang susundin mo. Kung lang yung gusto ng isa. And so I guess, to keep the peace and happiness within the house, within the family, you still have to listen to each other, let your partner also share kung ano yung mga opinion niya or yung nararamdaman niya sa isang bagay. And mas magkakaroon ng harmony sa dynamics ng yung dalawa and even sa family, sa anak niyo. Kasi your child will see that yung kung paano kayo sa isa't isa. And yun yung makikita na growing up, na parang that's how yung upbringing ba, saka yung pag-nurture mo sa bata. Yun yung kung paano siya lalaki. So, talagang importante. Speaking of that, napapal ko yung videos, very confident si Rosie, kaya niya nga pumirit sa'yo, di ba? So parang, may good cop, bad cop pa ba? O anong klase parenting yung ginagawa? Actually, sa amin, parang wala namang good cop or bad cop. Most of the time, we agree with each other. And minsan siya yung bad cop, minsan ako yung good cop, and vice versa. Wala talaga siyang, and sa mga gustong maging parents, sa mga gusto ding magkaroon ng pamilya, wala talagang formula on how to be parents. Talagang pagdadaanan mo talaga siya, and may kanya-kanya kayong way on how to take care of your child. Ako gusto kong i-share something that I'm very, very proud of. And I think this started kay How How. More, 99% sa kanya. Ako yung microbial one. Peanut being a child, may magagawang mali yan. May mapapalo ka, o hindi kaya, mas may inarte siya. It happens. Pero ang naturo niya kay Peanut talaga is for Peanut to say sorry.
nakasanayan natin pag nagkamali yung bata, pipilitin mo, pipigain mo na mag-sorry right there and then. Pero ang ganda ng naturo niya kay Peanut, ang sinasabi, which I applied learning from How How, is say sorry when you're ready. I always tell her, okay, you're mad now? Okay, apologize when you're ready. Maybe later. So, I don't know eh, parang I feel like yun yung gusto kong maintindihan niya, makuha niya na if you don't feel 100% na mag-apologize ka, it's okay, you don't have to worry yourself. You have to heal first before you apologize. So, in fairness sa batang yun, kay Rosie, naaalala niya, kunwari the day will pass, warning na ginawa, siguro unintentionally, mapapalo niya ako or may tantrum siya. Makakanap na siya, dadaan na yung merienda. Pagdating ng dinner, punta siya sa akin, Mommy, I'm sorry. So talagang, I'm really proud na na-apply niya yung and I think it's nice to, for emotional regulation. and after seeing her acknowledge her mistake, bibigyan mo ng time, di ba, ma-realize, then siguro I would like to think we're doing something good in terms of raising Peanut. Alright, thank you, Kay. Meron tayong next batch of questions, pero very Manay Ethel, nakaupo lang, oh. Di ba si Manay Ethel, nakaupo lang, habang nag-host, mga ganyan. Very Manay Ethel, nakaupo lang. Di ba? Naalala ko bigla si Manay, eh. Pag nag-host, nakaupo lang siyang ganyan, eh. Magparako tayo ng second batch ng taga 1,000, di ba? Okay, ang next na magtatanong si Mickey, si John, saka si Jeman. Okay. So, Si number 8, Tempo. Tempo. Neil! Eto, lumaki ako nagbabasa ng tempo. Anong Totoo part yan. na? Anong page? Totoo yan, lahat yan. Kasi Okay. syempre, totoo to. Neil, kwento ko nanalo yan. ka 1,000. Congratulations. Minor pa lang to guys, sa mamaya pasabog. Thank you. Nung bata ako, yung driver ko, ang binibili niya dati palagi, People's Tonight, Tempo, Abante. So, yan yung tatlo na pinalakihan ko. Okay, next. Number 7, from Push, si Dean. Dean. Yes, Dean! Ang hindi naabutan ng ano sabi mo kanina? Laser disc. Okay. Grabe. Grabe yun. Grabe kayo sa amin. Si number 44, Showbiz at Ganap, James Miguel. James! Ito mo nga naman pakain-kain ka lang dyan sa likod na nalo ka ng 1K. Congratulations. Congrats, John! O ngayon, tawa-tawa ka dyan, James. Tapos yung magtanong ka. Jessie, ito na, may tanong si Nikki Wang, pero ang sabi niya, ako daw yung magtanong nito. Okay. Pero may tanong din siya. Pero ito munang tanong ko, do you cook? Yes naman. Do you do groceries? I do. Okay, 500 pesos daw yung Noche Buena. Sabi ko na nga ba yung tatanong. Kasha ba daw yun? Sabi ko yung sa akin kagabi, alam mo yung tatanong yan. Kasi lahat tinatanong. Honestly for me, no. Hindi na talaga. Talagang mas lalo na yung bilihin mo yun. Mataas na talaga. And I kind of disagree talaga. Actually, no, not kind of. I disagree. Kasi ako ang nag-ano ng expenses sa bahay eh. So pag nakikita ko talaga, hindi mo pala kamahal yung prutas. At saka yung karne. So sabi ko, kaya hirap na rin talaga. For 500, I don't think talaga kasha na. So no. Ayan, Nikki, tanong ko na. Ikaw lang. The same, siya na kasi nag-handle ng expenses eh. Talaga? And kahit ako, you want to believe na we're already very blessed. Thank you. In terms of yung kinikita natin. Pero minsan tumingin ka, whether it be kuryente o ganyan, hindi talaga na mapapansin mo rin talaga. So I think na siguro there was di ba naglabas pa nga sila ng picture ng mga produktong pwedeng bilhin, Yes. mapapasok. And siguro what happened was, siguro, iniisip na Noche Buena for 2 lang. Baka pwede isot for 2. But ang Filipino setting naman talaga. For 4 daw. Okay. Well, talaga kung sabi nga ni How How, yung sa budget, kami nga budget namin ng gusto yung aming grocery. So it's gonna be quite challenging na Hindi talaga ipagpasok kaya sa eh. Noche Buena. Eh tayo pa, Pinoy pa, hindi tayo natatapos sa 4. Ah. Meron at meron darating sa bahay talaga. Correct. Kasi si Nikki daw,
mag-noche buena. Kaya, Nagpabadya sa siya. Nagpabadya na si Mickey. But then, ano na? What is your message to the DTI representative who said that? Well, I think naman after everything that has been said and done on social media, I'm sure nabasa naman ni Secretary lahat ng yan. Alam niya yung feedback at sentimiento ng mga Pilipino. May kilala nga ako, ito totoo to ha, may kilala ako ang pinaka-budget niya, di ko alam paano niya ginagawa. Oo. Kasi di ko na alam, ang budget ng Noche Buena, 150,000. Okay. Tatlo lang sila. So parang isip ko, paano mo ginagawa yan kung lahat nga kami medyo, di ba? Yung Gipit na gipit. Binabantayan Oo. namin ang gastos namin. Artista ba yan o contractor? Hindi ko nga alam sa kanya eh. Okay, yes. Ex-best friend. Hi, that's a clue. Nikki Wan. I'll ask my real question. Of course, a lot of things happened sa inyo this 2025. So, of course, everybody wanted to know, how do you describe your 2025 as a couple? And how do you see your 2026 looking like? Very challenging, yung 2025. But you know, it's also a year of growth. We grow together. And in fairness naman, akala ko yun na yun eh. Na, ano na tayo, okay na tayo. But, you know, it's true, there's always room for growth. And I could say na this year really taught us a lot. And nahanap talaga namin at nakilala namin talaga ng gusto ang isa't isa, ang mga sarili namin. So, you know, if 2025 was a challenging year and a year of growth, I would like to believe and also pray that 2026 will be a year full of peace and more of like, sana growth pa rin, yes, but more of lightness. So, I guess ganun naman talaga lagi, diba? For you to appreciate something, you really have to go through something heavy, hard, to be able to appreciate lightness and happiness. So, kailangan mo talagang pagdaanan. You have to grow through what you go through. Ako same thing, parang resurgence ang ano ko eh. Tama ba yung resurgence ang 2026? Sabi nga niya, and I think the whole world, the whole Philippines, the whole world knows kung gaano ka-challenging ang 2025. So kumbaga, after everything that happened, etong last quarter, naramdaman ko ulit yung gusto kong gawin sa industriya, naramdaman ko ulit yung kahit pa paano, na nandiyan pa rin yung mga naghahanap sa akin on TV, sa aking mga kaibigan, tagahanga, naramdaman ko ulit kung sino yung mga nagbibigay lakas sa akin. So that's why this 2026 laban talaga. Sabi ko nga, hindi ko na nga alam kung paano ipagkakasya lahat sa schedule ko, yung mga shows na gagawin ko, pero game na game ako dyan. And I would like to add lang, sorry, nakita ko kasi yung lowest point ni Luis. So na I'm just really happy, I'm relieved na nakikita ko ulit yung sigla sa kanya, yung sparkle sa eyes niya, yung passion niya pagdating sa hosting. And sabi ko nga sa kanya, I'm glad you're back. Kasi parang talagang nawala yung, parang yun yung sinasabi niya kanina na parang nawala ako. Yung parang na-lost ako, sabi niya sa akin. So, ngayon nakikita ko siya, yun na nga eh, sabi ni Kuya Jun na naglalaban ng mga shows niya, parang yun naman such a blessing na nahanap niya ulit kung sino ka talaga, ano talaga yung gusto mo gawin. Happy ko siya. And of course, talking about blessings, tomorrow is your birthday. Yes. Happy birthday. Is there anything Birthday ko bukas. is there anything else that you wish before the year ends that you'd like to happen or you'd like to achieve? Ano ba? Actually, parang feeling ko na-achieve ko na yung dapat kong ma-achieve this year. Sana tuloy-tuloy lang na masaya yung pamilya ko, you know, healthy, good health, yung loved ones ko, the positivity. You know, kahit hindi nagsimula ng maganda yung taon namin, I would like to believe na matatapos siya na maganda. So sana tuloy-tuloy lang siya na maganda. Kasi so far, so good. And of course, Luis, do you have a birthday message for your wife? No, thank you. And you know, rest assured na whatever she has done for me since time immemorial, I will do my best na supplian times 1 million.
with how you were there for me through up and down. I will be there for you all the way. Thank you, Dave. Thank you very much. Thank you very much. Happy birthday. Thank you, Nikki. Salamat. Ako, ang wish ko kay Jessie is just good health. It may sound so cliche, but you really need to have good health so that you can fulfill all your dreams and your bucket list for, for the future, di ba? Actually, ang ganda rin yung sinabi ni Janice Navide. Parang, it may sound and, parang joke or funny lang yung sinabi niya na thank you ha, kasi nagpa-Thanksgiving kayo. But truly, pwede mo nang hindi mo na gawin to eh. Diba? To be honest, pwede nang hindi nyo na gawin to, but we really appreciate it that you spent your time and your efforts to spend your time with us this We afternoon. really appreciate it. Ayan, sama mo na ako sa raffle lang. Yes. Naniniwala ako, our friends from the media, they're the unsung heroes of the industry. Naniniwala ako na kumbaga bilang artist, you can only do so much. A station can only do so much. Dapat mas bigyang pagpupugay pa ang mga kaibigan natin sa media. Okay, so maglalaro daw tayo sa Rainbow Rumble, ang mga Jayan. Okay. Jaman. Hi, I love you. Good afternoon. Ano lang, interested lang ako, no? Kasi alam naman natin yung kung ano yung gusto nyo sa isa't isa. Can you share naman yung mga ayaw nyo sa isa't isa? Not necessarily the bad traits. Like yun nga, di ba? Sobrang bait, gano'n. And ano yung mga ayaw niya na ngayon gusto mo na? Like, Ito muna yung pet peeve muna. Ito yung pet peeve. Nakwenta ko ito dati. Siya yung type ng tao na sasabihin niya, magbihis na ako, ready na siya. Sabihin niya, ready na ako, ganyan-ganyan. So ako kasi mabilis lang ako. Bibihis ako, tapos siya pa pala yung ang daming gagawin. So ako nag-aantay lang ako sa baba, nakaganon lang ako. Sabihin niya, I'll be down 5 minutes. So ako 5 minutes lang yan, para magbihis pa. Sabihin niya, 30 minutes na sa baba na ako. Ang dami pa palang ginagawa. Yan yung ginagawa ni How How. Pero ganun pa rin ba ngayon? Minsan. Kahit kay Rosie. Yes, justified na rin. Gosh, ano ba? Dati siguro yung pagiging sobrang kulit talaga. Kasi minsan yung mga posts niya, yung mga napopost niya sa social media, minsan pinagsasabihan niya, ito mo yung gano'n, parang masyado naman ang bastos. So parang, in fairness naman din, totoo din naman na kapag naging isa ka ng ama, nababago ka talaga ng isang anak. So, medyo nag-tone down siya ngayon and I really appreciate that. Ano pa ba? Kaya kung napapansin nyo, yung mga videos ko, konti na lang, yung mga pinopost ko na ibang videos. Kasi natin sa teka, yung may anak ako eh. Kasi baka makita niyo mga pinagpo-post ko. Yung videos na yun mostly centered na sa amin, di ba? Forever, Or sa diba? stories na lang. Tama, stories Oo, na lang. tama. So sabi ko, ay salamat naman at na-realize niya yun. So Stories yun na. yung malaking pagbabago din. Ano pa ba? Partida, may close friends pa yun. Ha? Nandun yung mga mas matindi. Yung number 2 siguro yung sobrang bait niya. As in, no ka ng bait na talagang sabi ko, grabe naman yung pagkabait ng taong ito na to take advantage niya. So I guess kaya din ako nilagay ni Lord sa buhay niya. Kasi ako naman yung, hindi naman pulis, pero ako yung mas, di ba, mas malakas yung pakiramdam ko eh. Yung tutub ko talaga bilang isang tao talaga. Kasi sinasabi lang mother's intuition, di ba? Pero no eh, kahit even before I became a mom, iba yung kutub ko eh, pag sa isang bagay. So palagi kong sinasabi sa kanya, oh, eh, gano'n naman, sobrang bait mo naman. True enough, parang matutake advantage na siya. So, Siguro kung hindi dahil sa intuition niya, laglag ako dati pa. Oh, that's the way to put it. Kung hindi dahil sa intuition niya. So yun. Alas na, Luis, ano yung mga game show pa na gusto mong maging host? Game show or dream? Dream or gusto mo? Isang dream ko pa talaga, well, one is gusto kong mabalik yung It's Your Lucky Day. Oo, yun yung medyo may pinagdaanan ng Showtime. I would like to think na nagmarka kami, nag-enjoy. And even if nag-noon time kami, iba yung timpla namin sa It's Showtime. Iba yung dating namin. So that